Tanong, no, ano ba ang pinakaiba ng last pay, ng separation pay, at also ng back pay? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant. A proud member of Alpha Phi Omega Fraternity, samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Yel TV. Okay, so based on my experience talagang marami ako na-encounter na ganito, no? Maraming mga empleyado ang nalilito, no, kung ano ba yung pinagkaiba ng tatlo, nitong final pay, itong separation pay, and also itong back pay. So meron nga ako, based on my experience, talagang nag-due process naman siya, no? Nag-resign naman siya ng maayos, nagpa-clearance naman siya ng maayos, and nagulat ako, sabi niya, Sir Ariel, kailan ko makukuha yung separation pay ko? Kaya talaga nagulat ako, no? So yun, at least sa video na to talagang bibigyan ko kayo ng clarifications, no? Ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na yan, no? So wag na natin patagalin, no? Umpisa na natin sa final pay or yung tinatawag na last pay. So sa last pay or yung final pay, no, ito ay ang imputation o yung tawag kapag tayo ay nag-resign ng maayos or nag-due process ng maayos. So for example, tayo ay pupunta na ng ibang bansa, no, at doon na tayo magtatrabaho. So itong current na trabaho natin ay kailangan na natin mag-resign. So anong dapat natin gawin, no? Of course, tayo ay magpo-file ng resignation letter and magto-turn over ng 30 calendar days. And yun, after natin makapag-turn over ng 30 calendar days and makapag-clearance ng maayos, no, within 30 days, no, dapat mai-release na itong tinatawag nating final pay or yung last pay. So Sir Ariel, ano ba yung composition nitong last pay or yung final pay? Of course, itong ating huling sahod, no, napapaloob dito yung ating huling sahod. Pangalawa, itong incentive leave, no, na hindi pa natin nagagamit. For example, naka 1 year na tayo, no, at hindi pa natin nagagamit itong incentive leave natin, no, mapapasama ito sa ating last pay. And of course, yung ating prorated 13 month, no, pasok din dito sa ating last pay. And kung ano pa yung mga kabayaran na dapat natin makuha sa ating kumpanya, no. Pangalawa naman po, no, yung tinatawag nating separation pay, no. So magkaiba po ito sa tinatawag nating last pay or yung final pay. Sa separation pay po kasi, no, ito po ay isang kabayaran, no, na dapat natin makuha kapag tayo po ay itinanggal sa trabaho, no. So dapat kapag tayo ay tinanggal, no, hindi natin kasalanan kung bakit tayo napaalis or napatalsik sa trabaho. Okay, so sa madaling salita, no, makukuha lang itong tinatawag nating separation pay kapag number 1, no, nagsara na yung kumpanya. Okay, so itong mga pandemic, no, na dumaan sa atin, marami nagsara kumpanya. Okay, so yun, maraming empleyado ang entitled for separation pay. So pangalawa, no, nagbawas ng trabahador dahil upang makaiwas sa pagkalugi. Okay, so yan, for example, talagang itong pandemic, no, naranasan din natin to, no, na talagang kailangan magbawas ng mga kumpanya upang maiwasan ang kanilang pagkalugi. So tayo po ay entitled for separation pay.
Pangatlo naman po, no, nagkabit or nag-install ng mga computers or technologies or equipments or machineries, no, sa ating kumpanya. So isang halimbawa na lang dito, for example sa sakahan, no, dati tayo ay nagtatanim ng manual, no. So yun, talagang maraming manpower na kailangan, no. Manual procedure yung ginagawa natin, and biglang bumili ng traktora itong kumpanya na ito, at hindi na kailangan ng mga manggagawa or mga manual employees na magtanim. So ang gumagawa na nito ay ang traktora, no. So yun, isa yun sa mga dahilan upang hindi na kailanganin ng kumpanya yung mga manggagawa. So tayo po ay qualified for separation pay. At of course, last but not the least, no, yung pagkakaroon ng malubhang sakit, no, or kapansanan, dahilan upang hindi na natin magawa or magampanan yung ating trabaho. So isa na rito, for example, yung mga naputulan ng kamay, naputulan ng paa, yan, yung mga hindi na kaya na magtrabaho, no, or gampanan yung kanilang tungkulin sa kumpanya. Okay, so last but not the least, no, yung tinatawag nating back pay or back wages, no. So ito ay kabayaran na makukuha natin kapag tayo ay nanalo sa kaso laban sa inireklamo nating kumpanya. So halimbawa, tayo ay tinanggal sa trabaho, no, nagsampa tayo ng kaso sa DOLE, at yun, luckily tayo ay nanalo sa sinampa nating kaso, no. Isa sa maaaring matanggap natin ay ang tinatawag na back pay, no. So ito ay ang kabayaran, no, sa atin mula ng araw na tayo ay tinanggal sa kumpanya na dapat nating masahod. Okay, so sa madaling salita, no, ang back pay at final pay or yung last pay at separation pay ay magkaiba. So kapag ikaw ay nag-resign, no, hanapin natin or kunin natin yung tinatawag na last pay or final pay. Kapag tayo naman ay tinanggal sa trabaho, hanapin natin yung separation pay. At kapag tayo naman ay nagpadole, no, at tayo nanalo sa kaso, hanapin po natin ang back pay. So malinaw na ba ang pinagkaiba ng final pay, separation pay at ng back pay? Okay, so if ever po na kung kayo po ay may katanungan, no, kindly comment down below, and kung ako naman po ay nakatulong sa inyo, no, kindly like, share, subscribe itong aking video channel, at yun po, kung kayo po ay mayroon pang katanungan, no, i-comment nyo lang po, at isa-isahin po natin na sagutin itong inyong mga katanungan. Yun lang po, at maraming salamat po.